Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-12 ng tanghali at nang mag-ikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumarito kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang po gumawa ang huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupuan lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kapag sinabi po nating ang lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay, ang ibig sabihin nito, pantay-pantay po tayo sa ating dignidad at karapatang pantao. Gayunpaman, hindi talaga tayo magkakapareho. Bawat isa sa atin may kakaibang personalidad at bawat isa sa atin kanya-kanya ang kahinaan. Ang bawat tribo o bansa ay naiiba sa iba. May magkakaibang katangian, kahinaan, at kalakasan. Sa ating mundo na maraming pagkakaiba-iba, tumataas din ang kaso ng mga diskriminasyon, pamumuna, inggit at panghuhusga. May sarili kasi tayong mga pamantayan at madalas iniisip natin na ang pamantayan natin ay mas angat sa iba. Sa mga pagkakataong iyon, tinataas natin ang ating mga sarili at minamaliit ang iba. Ang nakalulungkot, nakatuon tayo sa pagkakamali, sa mga kakulangan ng ibang tao, habang minsan nakakalimutan natin na marami din tayong pagkakamali sa ating mga sarili. Dahil ang kalimitan, ang una nating napupuna ay ang mga bagay na wala sa ating sarili. Kaya nga po sa halip na maging palapuna, bakit hindi tayo matutong magpahalaga? Mas mainam na isulong natin ang pagiging positibo kaysa pagiging negatibo at sensitibo sa maraming bagay. Kaya naman, kapansin-pansin ang talinhaga sa Ebanghelyo. Pagmasdan ninyo ang reaksyon at pag-uugali ng mga manggagawang nahanap at nakasalubong ng may-ari umaga pa lamang. Nagreklamo sila kung bakit pantay lang ang binigay ng may-ari sa kanila, samantalang mas matagal na oras ang kanilang pinagtrabaho. Ang sagot ng may-ari, di ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo at dinugtungan pa niya? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigin sa aking ari-arian at sinundan pa, o naiinggit ka lamang dahil sa aking kabutihang loob? Minsan, napapatanong tayo sa ating mga sarili, bakit minsan, kahit anong pagsusumikap ko, hindi ko malampasan ng iba? Minsan, kahit anong sipag ko,
Hindi ako umaangat kagaya ng iba. Mga kapatid, patuloy tayong pinapaalalahanan. Hindi mahalaga ang kayamanang material. Hindi mahalaga na ikinukumpara natin palagi ang ating sarili sa iba. Ang mahalaga, kahit kaunti, nagbabago tayo. Ang mahalaga, kahit katiting, umuunlad at lumalago tayo sa buhay. Hindi tayo isinilang para magkumpara sa isa't isa. Ang mahalaga, kahit anong liit, mayroong kayamanang lumalago sa ating puso. At yan ay ang kayamanan ng pagpapahalaga at kagandahang loob. Naway tignan natin ang ating mga sarili. Sa araw-araw ba, nabubuhay tayo sa pagrereklamo at pagkukumpara ng ating mga sarili sa ibang tao? Hanapin natin ang Panginoon at hindi ang kayamanang material at pagkukumpara sa mga tagumpay na naabot ng ibang tao. Ang gawaing masama, iwasan natin at baguhin natin ang takbo ng ating maling kaisipan. At talaga namang maling-mali kung araw-araw, bawat segundo, palapuna at madalas tayong nagkukumpara at naiinggit sa tagumpay at biyaya ng ibang tao. Kaya imbis na inggit ang gawin natin, bakit hindi tayo manalangin kay Jesus Nazareno upang mas pagkalooban pa tayo ng iba yung lakas at biyaya upang patuloy tayong lumago sa ating pinagsusumikapan at upang sa gayon tumutok tayo sa ating mga pansariling talento at tumutok tayo sa mga kakayahan natin, hindi sa mga bagay na wala sa atin. Mga kapatid kay Kristo, lubhang mabait at mahabagin ang ating Diyos na buhay. Makontento po tayo at magpasalamat sa napakaraming biyayang nakakamit natin sa araw-araw ng ating buhay. Wag na wag po tayong magpapatalo sa mga inggit at hinanakit. Manalangin tayo at magdebosyon, hindi puro reklamo, upang sa ganitong paraan maparangalan natin at maibalik natin kay Jesus Nazareno ang tunay na pagpupuri at pasasalamat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.